Hello. Hi. Hi. Yung pag-hi, pag sumagot ang inyo, connected yan. Isang kapagpalang hapon sa ating po lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya. Una po ang pagpapasalamat natin sa Diyos sapagkat ipinagkaloob niya na tayo'y pagsama-samahin sa po na ito. Bagamat nagkakaiba-iba ang layunin, isadya, pero hindi po yan sa sarili nating kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos na siyang nagtulak sa atin upang makarating sa lugar na ito. Siguro po, meron na tayong natutunan sa mga napag-aralang sitas sa oras na ito. Ngayon po, meron pa dito isang aralin. Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 32. Medyo mahaba-haba po ito. Isa-isay natin. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon. Ano po yun? Yung sinasabi ni San Pablo. Na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya ng mga lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Dito po, nais ipaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taong nabago na, sa mga taong sumusunod na, at sa mga taong tinatawag ng anak ng Diyos, ulingkod ng Diyos. Laking kagalakan ni Apostol Pablo kung masumpungan tayong hindi na tayo lumalakad na kagaya ng dati. Na mga mapagpalalo. Ano yung mga mapagpalalo? Yung mga mayayabang mapagmalaki sa kanyang sarili na sasabihin. Kahit na tayo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo lang ang mabuti. Tayo lang ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po, napakaraming mga pinagkalooban ng Diyos na maging tagapangaral ng Ebanghelyo. Hindi lang po yung grupo nito ang mabuti, napakarami din. Pero kung pag-aaralan po natin, doon natin malalaman yung sumusunod sa katotohanan. Sapagkat, kapag ang nananaig kapalaluan, hindi po yan sa Diyos. Ano yung kapalaluan? Halimbawa, sasabihin, kami lang ang mabuti. Kami lang ang ligtas. Kapalaluan po yun. Pero kung sinasabi, sa habag ng Diyos, baka sakaling makasama niya kami doon sa kaharian, pwede pa. Ano man, kung maalala natin yung dalawang nanalangin, ano ang sinabi ng Pariseo? Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama, dahil nagbibigay ako ng ikaw po. Tumutulong ako sa nangangailangan. Hindi ako kagaya nito ng maniningil ng buwis. Hindi ba ga? Pag mamalaki yun, hindi ba kataasan yun? Kung tayo po, katulad ang pag-iisip natin ng maniningil ng buwis na dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi sa kanyang sarili, Diyos ko, mahabag ka sa akin na ako'y isang makasalanan, mapalad tayo. Sapagkat handa tayo tanggapin ang ating mga sarili na tayo ay makasalanan. Tama yung sinasabi. Walang matuwid, wala kahit isa, kundi ang lahat ay nagkasala. Ang pagkakasala po kasi, paglabag ng kasalanan o ng kautusan. Halimbawa, meron tayong kapatid na humihingi ng limos. Hindi natin nilimusan, may pagkakasala na tayo doon. Bakit? Sabi sa Santiago 4:17, sa sino man nakakalam na paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kakapiraso lang naman ang ibibigay natin doon. Bakit ipinagkait pa natin?
Kasi ang nakikita kasi natin, yung kalalabasan pag binigyan ka na ng limos yan, ang bibili lang naman yan ng sigarilyo. Hindi baga ang limos, sa oras na ikaw ay may hawak na panglimos, pag iyan ay hinahawakan pa ng iyong kamay, nasa jurisdiction mo pa siya. Kapag binitawan mo na yung binigay, wala ka nang pakialam doon. Nilimos mo na nga eh. Kaya ibig sabihin dyan, wala ka nang pakialam kahit yan ibili niya ng sigarilyo o ibili niya ng ano. Labas ka na doon. Anong mahalaga din? Kung hawak-hawak pa yan, nasa iyo pa yung pangangalaga. Pag binigay mo na yan, nasa pangangalaga na yan ang binigyan mo. Hindi mo na yan sako. Kaya ganyan po dapat ang iniisip natin. Dito po sa Ebanghelyo ngayon, pag-aaralan po natin, tayong mga tao, minsan, umiiral din sa atin ang mga pagpapalalo. Na, sasabihin natin, hintil kasi kami, hindi naman kami mga Kristiyano o hindi naman kami mga kabilang doon sa Israel. Malayo naman ang Pilipinas, hindi po. Naabot na tayo ng salita ng Diyos. Nakarating ng Biblia dito. Kung pag-aralan pa po natin, sa isang tao, bigyan mo ng regalo, cellphone sa Biblia, last pag na yung cellphone, yung Biblia, di pa nabuksan. Natutong lang po. Ano ang sabi dito? Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Dito po sinasabi dito, ang kadiliman ng pag-iisip, yung ayaw tumanggap ng salita ng Diyos, gustong-gusto niya pa rin yung dating kalagayan. Tunay na yun ay dahilan ng pagkahiwalay sa buhay ng Diyos. Tayo po ay tinawag na, binago na, nagsisi na, nagbalik loob na sa Diyos. Pag-ingatan natin yung panahon na tinawag tayo at binago na tayo, manatili na po tayo doon sa kalagayan na yun, na isang tao ng matuwid at mabuti, hindi lang sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Sapagkat, hindi na po muling babalik ang ating dakilang Panginoon para magpapakong muli sa cross. Minsan lang siya nag-alay ng kanyang buhay at ang pagkatapos nun ay ang pagbuhok sa makatuwid. Lahat ng mga bagay na ating napakinggan, natutunan sa pakikinig ng Ebanghelyo, doon ibabatay ang paghapol sa bawat isa sa atin. Sasabihin natin, hindi ko naman ikaw narinig ang ganyan. Hindi ba ka nakasulat sa petsa ng ganitong araw? Narinig mo ang Ebanghelyong ganito, hindi mo pinansin. Ibig sabihin, hakatulan tayo doon sa napakinggan natin. Ano bang sabi dito? Na sila sa pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakarin ang lahat ng karumihan ng buong kasapinan. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung pag-aralan po natin ngayon, hindi lahat ng nangangaral o nagpapahayag ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Bakit po? Pag-aralan po natin nung tinukso ang ating dakilang Panginoon. Sabi ng ating dakilang Panginoon nung tinukso siya ng Diablo, gawin mo tinapay ang batong ito para may makain tayo. Dahil gutom ang ating dakilang Panginoon, 40 araw, 40 gabi siyang nag-ayuno at nagutom. Ang sagot ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nasusulat po yan. Ibig sabihin, ang kinabubuhay ng tao, hindi lang sa pagkain, kundi kailangan din natin ng salita ng Diyos para tayo mabuhay. Dahil kung halimbawa, busog na busog tayo, puro naman problema ang dumarating sa ating buhay, walang payo na tatanggapin tayo para maituwid natin ang ating sarili. Kaya, kung pag-aralan po natin, gumamit din ng bersikulo si Satanas
Sabi nung dinala siya doon sa kataasan, magpatihulog ka sapagkat nasusulat din naman siyang mag-iingat ng iyong mga huwag kang matisod sa bako. Ibig sabihin, palabas ito rin para ng banal na kasulatan sa Satanas. Hindi lahat ng nangangaral ay sa Diyos. Meron ding mga sinubo ang diablo na mangaral ng Ebanghelyo. Makikilala po natin sila sa kanilang mga gawa. Anong mga gawa? Halimbawa, tagapangaral, nagsiyaman dahil sa mga nakukulimbat sa bulsa ng mga membro. Yumaman, nag-asinso, lumago. Binubulsa lahat ng mga, parang ginagamitan pa ng bersikulo sa Biblia para kunin yung laman ng bulsa ng kanyang miyembro para mapunta sa bulsa ng nangangaral. Na sila'y nagsiyaman. Yan po yung mga gawa ng masama. Hindi po dapat na ginagawa natin yan. Hindi na po dapat tayo napahihikayat. Halimbawa, sa kalibugan, kung ano-ano mga malalaswang bagay, at ito pa, kalakalin. Kinakalakal ang pangangaral ng Ebanghelyo nang sa ganun para sa kanilang sarili. Kasakiman. Kasakiman gusto lahat sa kanya. Hindi po dapat ganun. Sabi dito, ngunit kayo hindi na natutunan ganito kay Kristo. Ano ang natutunan natin kay Kristo? Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Totoo po, dumarating talaga sa punto ng buhay ng tao ang napapasama ang kanyang sarili. Pero sa oras na makarinig tayo ng Ebanghelyo, babaguhin po tayo. At hindi na po papahintulutan ng Diyos na tayo ay mapariwara o masaya ng ating buhay, kundi maingatan yun at maiharap natin ang ating sariling subok sa mga pagsubok at sa mga problema na dinaranas natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. At tayo'y tapat sa Kanya at handang sumunod ayon sa Kanyang kalooban. Nagpapasakop tayo sa Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na paunti-unti nating pagsunod sa mga aral na ating napapakinggan. Madali lang naman nagsabi ang sumunod, pero yung katawan natin minsan ayaw sumunod pa sa lungat. Sasabihin, kung ang bibig mabilis sumagot, opo. Pero yung paggawa, hindi naman opo, kundi ayaw. Dapat po umaayon ang tatlong yan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu at katawan. Kapag sinabing opo, sinasa puso at ganun din ginagawa ng ating katawan. Ano bang sabi dito? At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Tinuturuan tayo dito ng mangagbago. Pag sinabing mangagbago, sikapin nating magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Halimbawa, kung ganito kita nga si Pulano, sinungaling, ngayon, nung makilala niya si Kristo at nagsisi siya at nagbalik loob, hindi na siya yung dating sinungaling. Kundi, bago nang nilalang. Namumuhay na si Kristo sa ating buhay at tayo sumusunod na sa kanyang kalooban. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Dapat po magkakasama ito. Katwiran, kabanalan, at katotohanan. Ano yung katwiran? Yung ating nilalakaran araw-araw dapat matuwid na. Yung kabanalan, palagi tayong naghihingi ng tawad sa lahat ng oras ng ating ginagawa. Ano ba kung sabi dito? Kaya nga, pagtatakwil ng kasinungalingan, halimbawa, hindi na tayo sinungaling, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Kapag nawala na yung kasinungalingan, napapalit yung katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin.
Ngayon, kung dati, nagsisinungaling tayo sa ating kapwa, nung makilala natin si Kristo, hindi na tayo dapat marunong magsinungaling, kundi tapat na tayo sa ating kapwa. Sapagkat, magiging tayo mga sangkap sa isa't isa sa atin. Magkakaramay na tayo. Pagka minsan, dinuduhagi pa natin ang ating kapwa, nagkaroon lang ng problema sa mukha, sinabi natin pangit na, di ba nga mapanghusga na tayo? Sabi dito, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Ang pagkagalit po, pinahihintulutan. Pero may limitasyon. Hindi ba ang ating dakilang Panginoon din ay nagalit? Yung siya'y makapasok na doon sa templo at nakita niya ginagawang bahay kalakal ang templo, ipinagtataob niya yung mga lamisa at kumuha siya ng panghampas, yung mga nasa ibabaw doon, pinagtatanggal niya. Ngayon, sa pagkagalit, sabi dito, huwag kayong mga kasala. Paano? Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kapag nagagalit po tayo, halimbawa sa magulang, minsan pag galit na galit sa anak, nanggigigil. Parang gustong gulpihin ng anak. Sabi nga, ang sikreto niya, sa magulang na nagdidisiplina sa anak, kumbaga, drama lang yung galit, hindi yung nanggigigil na lang, galit na galit na. Sabi nga, magalit lang tayo, hindi sa buong pagkatao niya, kundi doon sa kanyang maling ginawa. Kumbaga, katulad din naman sa kapwa. Halimbawa, niluko tayo ng ating kapwa, o kahit kapatid pa natin yan sa laman, magalit lang tayo doon sa bagay na ginawa niya na niluko tayo, pero kapatid pa rin natin siya. Ganyan po dapat tayo magpahalaga. Sabi dito, huwag ninyong palubugan ng araw ang galit. Na paipasumpa-sumpa na hanggang kamatayan, hindi kita patatawarin. Ang taong yun ay mangmang. Sapagkat hindi pa siya nakakakilala ng lubusan ng katotohanan. Sapagkat ipinanghintulot nga ang galit, pero may limitasyon. Dapat, kung magalit tayo, tamang panahon lang at tamang panahon naman ng pag-reconcile. Ano bang sabi dito? May bigyang daan man ang dyablo. Kapag tayo'y nagalit sa kapwa, kapag yan ay tumagal at nakapag-ugat na, mas malala po ang kahihinatnan po niya. Kapag nabigyan na ng daan ang dyablo, mahirap na pong baguhin sa isang taong galit. Sapagkat nasakop na ng dyablo ang pag-iisip. Pero kung hindi na pinalumugan ang araw ngayon mismo, sorry sis, sorry but, dahil nag-ilit ako kanina, nagalit ako eh. Maaaring pa siguro wala nang panahon yung dyablo. Pero kung pinalumugan, na umagahan, sundan pa ng isang linggo, isang buwan, tumagal yung galit, ang kahihinat na niyan kapakapakan. Ano bang sabi dito? Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Anong gagawin na ng magnanakaw? Kung bagkos, magpagal, na igawa ang kanyang makamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. Ibig sabihin, halimbawa, kung mapapanood natin sa pelikula, yung magnanakaw, yung ninakaw niya, ibinibigay doon sa mga bahay bata. Mabuti naman ang ginagawa niya. Pero higit na mabuti, yung nagnanakaw, itinigil na niya yung pagnakaw, ginamit yung kamay sa marangal na paraan, at saka itinulong doon sa mga nangangailangan. Yun ang mas maganda. Sapagkat malinis na pamamaraan, walang daya. Sapagkat ang pagnanakaw, nagmumula yan sa imbot. Halimbawa, ang ganda ka na ng gusto ko sa akin na yan. Pagkagat ng dilim, walang tao, walang nakita sa katukulan, yun ang nakaw. Yung pagkuha ng hindi kanya. Ano pang sabi dito?
anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ngayon, halimbawa, kung dati noon, sabi nga, mahilig tayo manggatong, may problema na, dagdagan pa natin yung problema. Ngayon, hindi na. Kumbaga, ano mang bagay o mga salita na lialabas natin sa ating bibig, may pag-iingat na dapat yung kapupulutan ng aral ng ating kapwa. Na kinakailangan, sa bawat salita na ating sinasabi, ay tayong lahat mapatibay natin ng ating kapwa. Maturuan din natin ang ating kapwa. Papahalagahan natin ang ating kapwa. At hindi na natin ibubuyo pa sila sa kapahamakan. Sapagkat dalawa po mapapahamak doon. Katulad yun ang sinabi, bulag, umakay sa bulag, kapwa sila hulog sa hukay. Ngayon, yung nagtuturo ng masama, bulag na yun. Yung walang kalamalan, bulag din, tinuruan, kapwa sila mapapahamak. Kaya, ang kinakailangan gawin natin, yung mga bagay na mapapakinabangan ng ating kapwa o yung mga nagsisipakinig sa atin. Sabi dito, at huwag ninyong bighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Paano yung proseso ng pagtatak ng Espiritu Santo? Ganit po yun. Magmula sa kawalan, nabuhay tayo sa piling ng pamilya, komunidad, napunta tayo ng simbahan, nakarinig tayo ng Ebanghelyo, at tinanggap natin ang salita ng Diyos at nagsisi tayo at nagbalik loob. Ngayon tutulungan na tayo na sa pamamagitan ng ating pagbabago ng ating pag-iisip na hindi na natin gagawin ang mga gawang masama, nandun na yung tatak ng Espiritu Santo para makamove on. Hindi na makabalik doon sa dati-dating ginagawa. Yun yung tatak ng Espiritu Santo na binago na tayo. Handa na tayong talikuran yung mga nakaraan nating ginagawa at may pagpipigil na tayo sa ating mga sarili na kaya na nating sundin ang mga gawang mabuti at hindi na yung datihan nating pagkatao na malaya nating nagagawa. Ang gumawa ng kahit ano na ikasasama ng ating kapwa. Yung tatak ng Espiritu Santo, huwag nating pighatiin. Halimbawa, binago na tayo, binalikan na naman natin yung dati nating ginagawa, pinipighati natin ng Espiritu Santo. Ang tawag nga niyan sa tao na balik-balik doon sa dati niyang ginagawa ay yung mga hayop. Ano pong klaseng hayop? Sasabihin, Diyos ko, patawad mo sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Pagkatapos, kinabukasan, nilibak na naman yung kapwa. Katulad yun ang aso. Sinuka, pagkatapos ng isuka, kakainin niya ulit. At doon naman sa pinatawad, katulad naman ng baboy, pinatawad na, bumalik na naman sa laking pagkakasala, hinugasan na yung baboy, naliligong muli sa pusali. Hindi po tayo hayop, hindi tayo aso, hindi tayo baboy, tao tayo. Kaya may unawa tayo, may pakikinig tayo, may kaluluwa tayo, may espiritu tayo. Ingatan natin yan ng lubusan, maging iharap natin sa Diyos na subok sa lahat ng mga bagay. Kaya yan po ang paghanda natin. Ano pang sabi dito? Ang lahat ng kapaitan. Ano yung mga kapaitan? Yung mga sentimiento, hinanakit, sama ng loob sa kapwa. At kagalitan. Yung palagi tayong mainit ang ulo, na magagalitin. At pagkakaalit. Palaaway, o kaya minsan inaaway, patol tayo. At kadaldalan.
Minsan wala tayong tigil. Ano mang nasagap ng tainga labas sa kabila, na ipapasa agad yung balita. At panglilibat, paninirang puri. Dahil, bakit po mabilis ang tao sa paninirang puri? Sa 10 ginawa na kabutihan ng ating kapwa, isa lang ang mali, mas napapansin yung isang mali. Ganyan po ang tao. Dapat po alisin po natin yan, panglilibat yan. Ay, mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Akala ko kasi uulan kaya hindi na po nagpunta ng Munduya. Masasamang akala, nakakapahamak po yun. Ano ba sabi dito? At magandang loob kayo sa isa't isa. Maganda, hindi lang sa mata, loob. Magandang loob. Nararamdaman ng ating kapatid ang pag-ibig o pagmamahal nating ipinakikita sa kanila. Hindi lang yung katulad ng sinasabi ng asawang lalaki sa asawang babae, I love you, mahal. Pero hindi naman pinapakain. Hindi naman binibigyan ng tubig. Ano masasabing I love? Dapat nararamdaman ng kanyang minamahal yung pagsabing I love you. May pagpapahalaga na kapag uwasan ng gutom, niyayaya mong kumain. Pero kung wala kang pakialam, kahit sabihin, isang katerba pang I love you, sabihin mo kung hindi mo naman pinakakain, hindi po love ang tawag yan. Magandang loob kayo sa isa't isa. Isa't isa, wala pong pinipili ito ha. Kahit yan pa ay kaaway, kalaban, kaibigan, kapatid, kapwa. Pantay-pantay, isa't isa. Mga mahabagin. Kinakailangan maging maawain tayo o mahabagin sa ating kapwa. Na mga patawaran kayo sa isa't isa. Sa bawat isa, humingi tayo ng tawad. Sapagkat sabi sa panalangin ng Ama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Madali lang sabihin natin sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Ibig sabihin, kung humingi tayo ng tawad, hindi tayo nagbigay ng kapatawaran, useless, sinungaling tayo. Kaya, para patawarin tayo, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may sala sa amin. Magpatawad ka muna bago ka patawarin. Yan ang proseso niyan. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Totoo po, ano man ang kalagayan ng tao, siya man ay mabuti, masama, pantay niyang pinapaulanan niya. Ang tao man na pariwara, naging mabuti, naging masama, siya man ay kahit anong gawang bagay na ginawa niyang kasamaan, kapag kinahabagan ng Diyos at naging isang sisidlang hirang para sa Kanya, para ilagay ang salita sa Kanyang bibig, wala pong imposible para maging tagapagpahayag siya ng salita ng Diyos. Kaya po, sa bawat isa sa atin, na tinawag at pinagkalooban ng Diyos na hiramin sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo at binago tayo ng pag-iisip, hindi na po tayo dapat bumalik sa dati nating kalagayan. Kaya panangnan natin anumang bagay na tinanggap natin ngayon, ito na yung maging umpisa na magpatuloy na tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at hindi na tayo makabalik muli sa dati nating kalagayan. Siguro hanggang dyan na muna ang pakikibahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ang man po ang ating mga kahilingan, ibilog natin lahat sa Diyos at ipagkakalog sa atin ang kapatawaran at kagalingan ng lahat ng ating karamdaman. Salamat sa Diyos at pagpalain tayo ni Kristo.